Nagmadaling tumakbo si Uncle Chen upang puntahan si Miss Jiang. Ngunit habang papalayo siya, bigla siyang napakunot ng noo nang maramdaman niyang may paparating na pag-atake mula sa kanyang likuran. Wala siyang inaksayang sandali at agad niya itong hinarap, saka sinalag gamit ang hawakan ng kanyang sandata. Mula sa madilim na kagubatan ay dahan-daang lumitaw ang anyo ng isang babaeng umatake sa kanya. Nakangiti itong nagsalita at sinabing sa wakas ay natagpuan na rin niya ang Lucky Star ng Nine Heaven Alliance. Agad na nakilala ni Uncle Chen na ang babae ay isa sa mga tauhan ng Thunder Lion Alliance. Tinanong niya ito kung naghahanap na naman ba ang grupo nila ng sakit ng katawan. Sa mapang-akit na tono at may bahid ng panunukso, sumagot ang babae na kung ganoon, mas mabuti raw na pagbutihin pa nila ang kanilang pagsisikap. Bahagyang natawa si Uncle Chen sa sinabi nito. Dahil doon ay mariin niyang sinabi na ngayon ay tuturuan niya ito ng leksyon bilang kabayaran para sa Thunder Lion Alliance. Hindi rin niya napigil ang tawagin itong munting haliparot. Ngunit kasabay niyon ay may isa pang tauhan ng Thunder Lion Alliance na mabilis na lumitaw sa kanyang likuran at agad na naglunsad ng isang mabilis na pag-atake. Dahil sa matalas niyang pakiramdam, bahagyang yumuko si Uncle Chen upang mailagan ang unang atake. Nang sumunod naman ang ikalawang pag-atake ng kalaban, mabilis siyang humiga sa lupa upang makaiwas. Pagkatapos ay agad siyang tumayo at inihanda ang kanyang sandata para sa ganting pag-atake. Malakas siyang sumigaw at sinabing alam na niya ang kanilang binabalak at talagang napakawalang hiya na ng mga kabataan sa panahon ngayon. Nabahala ang kalabang umatake sa kanya kaya upang makaiwas sa paglusob ni Uncle Chen, mabilis itong tumalon at dumistansya. Habang paatras na umaatras ang kalaban, buong lakas namang inihagis ni Uncle Chen ang kanyang napakalaking maso patungo rito. Nabigla ang kalaban sa bilis at lakas ng pag-ataking iyon. Gayunman, ang isa pa nilang kasamahan na may malaking pangangatawan ay agad na hamarang at sinalo mismo ng kanyang katawan ang dambuhalang maso ni Uncle Chen. Dahil sa sobrang taba ng kanyang katawan, nagawa pa niyang patalbogan ang ibinatong maso. Nang muling mapasa kamay ni Uncle Chen ang kanyang sandata, puno siya ng paghamak na tumingin sa tatlo. Sinabi niyang huwag nilang isipin na kaya nilang guluhin ang isang matandang tulad niya. Hindi ba raw sila masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili? Ngunit agad siyang sinagot ng babae at pinagsabihang huwag siyang masyadong mayabang dahil nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Pagkasabi pa lamang ng mga salitang iyon, biglang nakaramdam si Uncle Chen ng napakalakas na presensya ng lilang kidlat mula mismo sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang nahulog pala siya sa isang bitag. Agad niyang naunawaan na napakasama ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagtagal ay isang napakalaking lilang kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan at direktang tumama sa kanya. Dahil sa matinding pinsala at sa napakalakas na boltahe ng kidlat na damaloy sa kanyang buong katawan, napilitan siyang mapaluhod sa lupa. Kasunod nito ay biglang lumitaw ang isang pares ng mga paa na nakalutang sa ere at nababalutan ng nagliliyab na lilang kidlat. Nang makita iyon ni Uncle Chen, nagtataka niyang tinanong ang kanyang mga kalaban kung kailan pa nila isinama ang taong iyon. Ilang sandali lamang ay tuluyang nagpakita sa kanyang harapan ang pinuno ng Thunder Lion Alliance. Mahigpit nitong hiniling kay Uncle Chen na isuko ang taong pumatay sa kanyang kapatid na si Lei Gang. Labis na nagulat si Uncle Chen sa narinig. Hindi siya makapaniwalang patay na si Lei Gang kaya agad niyang naitanong kung kailan pa nangyari iyon. Habang nagsasalita ang pinuno ng Thunder Lion Alliance, nagliliwanag ang kanyang mga mata at buhok dahil sa kapangyarihang bumabalot sa kanyang katawan. Pinagsabihan niya si Uncle Chen na tigilan na ang pagpapanggap. Ayon sa kanya, ang pumatay sa kanyang kapatid ay ang tagakatay ng baboy mula sa Nine Heaven Alliance. Kahit nakakahiyang aminin iyon, siya na mismo ang nagpunta roon upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Biglang kumilos si Uncle Chen. Buong lakas niyang itinulak ang pinuno ng Thunder Lion Alliance. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon at naghanda sa kanyang pag-atake. Nang buong lakas niyang ihampas ang kanyang dambuhalang martilyo, direkta itong tumama sa lupa at lumikha ng napakalakas na shockwave na nagpalipad sa mga tipak ng bato at mga debris sa buong paligid. Dahil sa napakalakas na impact ng pag-atake, maging ang mga miyembro ng Thunder Lion Alliance ay napaatras. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang kanilang pinuno.
Marahan lamang niyang pinagpag ang kanyang dibdib bago siya lumingon sa direksyong unti-unti nang humuhupa ang makapal na usok. Nang tuluyan itong lumino, napansin niyang wala na roon si Uncle Chen. Bahagya siyang ngumiti at sinabing napakatagal na ng panahong lumipas ngunit wala pa rin daw itong ipinagbago. Idinagdag pa niyang wala nang saysay ang makipag-usap dito dahil ang kamao na lamang ang magpapasya sa lahat. Samantala, habang mabilis na tumatakas, hindi pa rin makapaniwala si Uncle Chen na si Ye Chuan, isang simpleng tagakatay ng baboy, ang may kagagawan ng nangyari noon. Kung totoo ngang si Ye Chuan ang nakapatay kay Lei Gang, kailan pa ito naging ganoon kalakas? Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nababalisa. Pakiramdam niya ay napakasama ng sitwasyong ito. Ngayong lubos nang nagalit ang pinuno ng Thunder Lion Alliance, tiyak na hindi nito palalampasin si Ye Chuan at gagawin ang lahat upang patayin ito. Dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip, hindi na malaya ni Uncle Chen na nasa likuran na pala niya ang pinuno ng Thunder Lion Alliance. May nakangising ekspresyon itong nagtanong kung naranasan na ba niyang maunahan ng kidlat. Sa sobrang gulat ay napamura na lamang si Uncle Chen. Pagkatapos ay malakas niyang isinigaw na hinding-hindi isusuko ng Nine Heaven Alliance ang taong iyon. Pagkarinig sa kanyang sagot, agad na pinakawalan ng pinuno ng Thunder Lion Alliance ang isang napakalakas na kidlat. Dahil sa tindi ng kapangyarihan nito, humandusay sa lupa si Uncle Chen. Kasunod niyon ay lumapit ang babaeng may berde at matinik na buhok. Tumingin siya sa kanilang pinuno at nagtanong kung papatayin na lamang ba nila si Uncle Chen. Bahagyang sumenyas ng pagtanggi ang kanilang pinuno at ipinaliwanag na ang may utang ang siyang dapat magbayad. Sinusunod nila ang mga alituntunin ng mundo ng mga mandirigma. Kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid, ang buhay ng taong iyon ang magiging kabayaran. Samantala, sa loob ng gumuguho ng kuweba, matagumpay na nakalabas sina Ye Chuan, Miss Jiang, Shi Chunying, at Xia Beihai. Dahil sa biglaan at napakabilis nilang paglabas, nawala ng balanse si Ye Chuan. Si Shi Chunying ang unang lumapag sa lupa at dali-dali niyang sinalo si Miss Jiang upang hindi ito tuluyang mapinsala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang walang malay na si Xia Beihai ay direktang bumagsak sa likod ni Shi Chunying, dahilan upang sabay-sabay silang matambo sa lupa. Habang hawak-hawak ang sumasakit niyang ulo, pilit na tumayo si Miss Jiang. Agad niyang pinakiusapan si Shi Chunying na ibalik kaagad si Xia Beihai sa pamilyang Xia dahil napakalubhan na ng mga sugat nito. Ipinaliwanag niyang ang tanging banal na pildores ng pamilyang Xia lamang ang maaaring makapagsalba sa buhay ni Xia Beihai. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.